Pero nag-wonder sila guys kung paano ako nakikipag-communicate noong hindi ko pa alam yung language nila and bago-bago pa lang ako dito sa India. So, sasagutin ko yan ngayon. Ay na siya, 7:38, 8 o'clock na sa bahay usually na si Milan. Pero, aje su program siya approve. खिचड़ी शाक Kitchen sack બનાવવાનું. હા હા. પણ મારી ગિફ્ટ થઈ જવાનું એવું છે તગારો. Photo para super. Saras. Snacks nila. Tapos Anam suche. પાપડ Jano apanu apri. Ayan. Patingin nga ako ng gupit mo. Let me see how guwapo you are. Ayan, another phone call na naman. Good morning everyone. So, fresh from the bath tayo ngayon. And dumating si Milan kanina mga around 9 o'clock or 9:30 na. So, nagpagupit muna siya kasi ilang araw ko na siyang sinasabihan na magpagupit. So, free siya ngayon. Free daw ngayon yung nagugupit kaya pumunta siya doon bago meron tumawag na naman na pasyente. So, may 72 hours duty si Milan, di ba? Naka 48 hours na siya. So, ito na yung third day ng pag-duty niya. And dahil nga kanina, alas 8 dapat nasa bahay na siya. 7:38, 8 o'clock nasa bahay usually na si Milan. Pero, dinala na naman daw sa hospital kanina si Lolo. And inasikaso niya, kaya na-late siya ng 9 hanggang 9:30. Tapos ngayon, pinabili namin si Sonal Masi ng mga snacks para gagawin daw ni Mami dito sa bahay para ibigay sa Danpor kasi hindi na nga nakakapagluto si Hemo Mami. Mami, aje su program siya approve. खिचड़ी शाक Kitchen sack બનાવવાનું પછી mamara bagaro ano. પછી મમરા So naka na si Mami dito ng rotli and dahil pa natin mga basan na aayusin. And ito yung ringer natin. And ito na yung binili ni Sonal Masi. So, yun yung mamra. Bagaro may atare. Beta. Lao sek po me. Ayan, meron tayong mamra. And meron tayong paprapua. And wala palang trabaho si Sonal Masi ngayon sa farm. So, pinaglilinis siya ni Mami doon sa taas. Second floor. Kaya dyan ta. Kailangan may baga. Sikwano siya. Ayusin ko lang to guys. Sonal Masi. Kam keter na ijo ano aja? Barsat nili detle? પણ મારી ગિફ્ટ થઈ જવાનું Ewan siya. May pupuntahan daw siya na namatay. Kaya hindi daw siya pupunta ng farm. So umakit na siya sa taas. Kukunin niya nga yung batsa. Paglulutuan natin. Ayan. Kinuha na ni Sonal Masi yung tagaro. Amo kido abadyo. Sonal Masi. Pila may patay guys. Ayan. Awe, photo para super. Sara. Ayan guys, umpisahan na natin para agad tayong matapos. Usually meron kaming ginagamit dito na na malaking lalagyanan. Like ito. Ito yung ginagamit naming lalagyanan. Kasi maaano siya agad. Matatapos kami agad pag malaki yung lalagyanan na ginamit namin. Punasan ko lang. Kuha din tayo ng ng scissor para madali tayong matapos. Ang ganap kasi guys, alam nyo ba? Di ba nga dahil pabalik-balik sa hospital sina Mommy at saka sina Lolo, Lola. Si Hemo Mami kasi yung daughter-in-law. Si Hemo Mami yung naka-assign na mag-alaga kina Lolo and Lola. Dahil nga doon, guys, pabalik-balik sa hospital, daming ginagawa. Wala na silang time na magluto ng mga
snacks nila. Tapos ang dami pang mga tao na pumupunta sa bahay. Pinapakain pa nila. So talagang very hectic yung schedule nila doon. So sabi ni Mami, siya na nga lang daw yung magluluto ng snacks para siya na nga lang daw yung magluluto ng snacks para tawag doon, medyo maging free si Hemo Mami. So ito, 2.5 ito. 2.5 yung gagawin natin dito sa Mamra. Oba. Paupo-upo lang naman ako guys, so wala na magiging problema. Kasi madali lang naman ginagawa nito. Tapos si Mommy lalagay niya lang yung iba't ibang mga masala mamaya. Tapos paghahalo-haluin niya lang. So ayun, tumutulong ako kahit papaano. Since nagpapatayo pa rin naman ako ng buhok. Tapos kapag masakit na yung likod ko, dun lang ako uupo. Pero kapag kaya ko, tumutulong ako dito. So ayun, tatapusin lang sa pag-aano itong mamra na to. Tsaka yung puha. And then balitaan ko kayo mamaya. Ayos po ba na ringar no? Sak. So gagawa na si Mami ng ulam namin for today. Yung vegetable na gagawin niya is ringar. So ito, eggplant na may kasamang potato. Tapos ilagay mo na yung vegetable which is eggplant tsaka potato. Lagyan mo ng kaunting water guys para kahit papaano lumambot. And then huwag mong kakalimutan lagyan ng asin. Okay na yung mamra natin guys. Ilagay na natin dito sa may batsa. Ayan, ganyan dapat yung magiging itsura niya. Kaya nakaready na itong batcha natin dito. Lagay na natin dyan. Tapos mag another batch na tayo. Ayan siya. Tapusin lang natin agad to para maging free tayo as early as possible. Ayan, okay na siya. Karo ba do? Ubusin daw natin lahat. Kailangan din daw kasi natin ito sa bahay. Chale. Ayan. So, ayan guys, after ng mga mamra, maglagay tayo nitong tinatawag nilang ratlamisev. Yung ratlamisev na yan guys, medyo maanghang yan. So, ganyan yung itsura niya. Dalawa. Abe mo ko ano? Hindi. So, kailangan daw maglagay ng 2 packet. Kasi 2 packet yung mamra, so 2 packet din yung ratlamisev. And, tinatapos na natin dito guys. After din daw ng mga mamra and puha, gagawa din tayo nitong tinatawag nilang popcorn. 3 minutes daw ang ilalagay natin to sa microwave oven. Para sa puha naman, kailangan itong papad. Papar po. Papad. Kailangan natin gawin itong papad. Papar po. Anang suche? Papar. Papad. Ayan, papad yung tawag dyan guys. Ganyan yung pagluluto. Actually, pwede mo yung i-fry eh. Pero mas masarap daw yung ganito kapag directly mo siyang niluluto dito sa may kalan. Ayan. And mamaya papainit na natin itong oil. Diyan na natin gagawin yung sauce. Kung gusto nyo itong gayahin sa mga bahay nyo guys, pwede nyo gawin itong paggawa ni Mommy. Lagay nyo lang yung mga masala or mga spices. Una, maglagay ka ng salt. Batsa-batsa talaga. Dati, 2-3 batsa pa yung ginagawa natin. Hene, Mommy? Pila, betron, tagaro, banangan, wapra. Diyan, wapano, apri. Ayan, asafetida. Hing yung tawag natin dyan, or asafetida. Tapos meron tayong chili powder. Yung isa maanghang,
Yung isa pampakulay lang. And ito, turmeric powder. Then after nun, ilalagay na natin siya dito. Ayan. Ang isusunod natin guys, itong puwa naman. Since okay na yung mamra natin. 5 minutes naman to. So, mas madali yung trabaho kapag teamwork. So, ako dito, nag-microwave oven ng mga ganito. Yung si mommy, tapos na niya. Ay, patig yung mommy. Ay, check ko ano na. You just have to go and taste it and if masarap siya or merong kulang. Tikman natin guys. Pinagpapawisan na ako guys. Sobrang init dito sa India. Tikman natin. Barabar siya. Masda siya. Sobrang sarap. Ay, barwan. So, lalagay na natin sa mga kanya-kanyang plastic, guys. Since papadala natin ito kina Hemu Mami, maglagay tayo na sa plastic. Gwapo naman ni Doc Milan, nagpagupit na. Papakita ko sa inyo yung gupit ni Doc. Daming patient na tumatawag. Ha? I will fix your clothes. Gwapo niya. Tapusin ko lang to guys. Tapos re-ready ko yung damit ni Milan kasi tinatawag na naman siya sa hospital. Since sobrang maulan ngayon, ang daming mga pasyente na nadadudulas, kaya kailangang tahiin, ganyan. So, sobrang busy talaga ni Milan these past 3 days. Lo, mami ah. Karun, todo kaj karu. Ayan, ganyan siya. Yan yung ibibigay natin kay Hemu Mami sa Danpor para meron silang kinakain. Re-ready ko muna yung damit ni Milan. And then, papakita ko sa inyo yung hairdo niya. Sobrang gwapo. Ilang beses ko na kasi siyang sinasabihan na magpagupit. Ngayon lang siya nakaroon ng time. Daming pasyente. Ayan. Okay na yan. 2 balot na ganito, 3 balot na ganito yung ibibigay natin kay Hemu Mami. Nagpagupit na si Doc Milan and why are you in a hurry? I have 3 patients waiting. 3 patients waiting. O ba? Ayan no. Ayan si Sonal Masi nag-ano sa taas. Very busy yung lahat. Everyone is busy. Nagmamadali na siya. Patingin nga ako ng gupit mo. Let me see how guwapo you are. Ayan, another phone call na naman. Let me see your haircut. Wait. Ay, naayos pa niya. Another phone call for patients waiting. Yes. There's an intern there naman guys, so walang problema kasi 48 hours na nagjo-duty si Milan. So, kailangan niya maligo, kumain, mag-breakfast. Ay, guwapo naman. Bye. Get the iWatch. It's on charge. No, I don't want to wear any watch. Charge. So, Be careful, ha? yes. Gary Laylo, slip not hypachi. Oh, kung nakikita nyo basa-basa yung daan guys kasi umulan kagabi. Ha? Pen siya, pen? 10 kg. Paalis na siya. Ito na yung 3rd day niya na nagka 24 hours duty. So, 72 hours total duty yung ginawa niya. And patapos na rin yung mga mango season guys. Konti na lang yung mga mangga natin dito. Tulungan ko na lang si Mami. Hindi pa kami tapos sa paggawa ng nasto. Time is 10:25 guys. Umuwi siya ng 9:30. Umalis din siya ng 10:25. Nakakaawa naman si Doc. Sobrang busy. Dito. Tinuloy na ni Mami siguro yung ginagawa ko kasi inasikaso ko si Milan. Gay Mami. Sara no kaya tanov. Sara no pachida swagay kya. Bolo. Kitlo kamkarash. Okay na to. Ay pala patigyo abe. Oo. Ayan yung puwa. Ganyan yung itsura niya. So maglalagay tayo ng sugar dito once na okay na yung vegetable natin. Egg chamchi, 1 tablespoon.
Ngayon, nahalo-halo lang natin siya. Pagkatapos ng 5 minutes na paglalagay sa puha, guys, yan yung magiging itsura niya. And dinagdagan na ngayon ni Mami ng papri na tinatawag. And hinaano niya sa maliliit na piraso. Ajuche, Mami. Danim na. Okay. For ano daw yung popcorn. So, ito yung papri. Tapos dito, lalagyan natin ng chili powder. Lalagay na natin ngayon yung oil. Very good Rovis. So, ayan guys, another set of mango na naman yung inaayos nila dito. Aho siya, marapali siya. Ang babali. So, papahinugin na naman nila yan guys. So, yung mga doon, nakikita nyo kulay or yellow na. Tapos, yung ibang Rajapuri, yan. Yung mga malalaki. Tapos, ito ang marapali. So, patulog na ako guys and we will answer yung question ng isa sa mga nanonood sa atin. Kasi napansin nila na I can easily communicate sa mga tao dito kasi natutunan ko na nga yung language nila. Pero nag-wonder sila guys kung paano ako nakikipag-communicate noong hindi ko pa alam yung language nila and bago-bago pa lang ako dito sa India. So, sasagutin ko yan ngayon. So, kailan ba ako pumunta dito? Noong 2019, pumunta na ako ng India to meet the family. Hindi pa kami engaged ni Milan noon. Pero noong 2019, in-engage kami. Tapos, tinatanong nila ako kung paano ako nakikipag-communicate. So, dito kasi sa family nila Milan, si Milan marunong siya mag-English. Yung kapatid niya, which is si Jano, marunong din mag-English. Tapos, yung father-in-law ko, nakakaintindi siya, pero medyo hirap din siya sa pagsasalita. Yung parang na-express niya lang yung sarili niya by words, yung mga kakaunting words, ganyan. Tapos, yung mother-in-law ko, wala talaga siyang alam sa English. So, doon ako medyo nahirapan. So, yung pagkikipag-communicate ko sa kanila ng 2019, madali lang kasi nandun si Milan and nandun si Jano to translate it for me. And then, pagkatapos ng 2019 na pagpunta ko, nag-aral ako ng paunti-unting words dito sa Philippines by downloading yung app na Duolingo. So, meron kasi doon na Gujarati. So, doon ko inaral isa-isa. Nagtiyaga ako ng paunti-unti, kahit yung konting words lang, kung kamusta ka, water, kung ano ibig sabihin, ano yung water sa ano, kung gusto kong kumain, ganyan. Yung mga basic words ba? So, nung nagpunta ako ng 2021, I think 2021 ako napunta dito. Nagpakasal. 2020 or 2021, nakalimutan ko na ba? Nung una, nahihirapan ako makipag-communicate kay Sonal Masi at saka kay Mommy. Kasi hindi ko nga alam kung paano kausapin sila. So, kapag wala si Milan, nagsa-sign language ako. Kung nga gusto ko nagtatanong ako kung paano gawin ito. So, si Mommy, ang kagandahan kasi sa kanya, kahit na hindi niya ako naiintindihan, talagang tinatry niya ako na intindihin. And pagdating naman kasi sa pakikipag-usap sa mga kay Mami at saka kay Sonal Masi, tinatry talaga nila akong intindihin. For example, si Mami tinuturuan niya ako kung paano ba kung paano ba magluto ng ganitong specific na pagkain. Sasabihin niya sa akin isa-isa yung lahat ng mga ingredients na gagamitin niya by Gujarati na naiintindihan ko. Tapos, susulat ko isa-isa. Tapos, memorize ko. Hanggang sa araw-araw namin ginagawa yun. Tapos, kapag meron akong naririnig na bagong words sa akin, tatanong ko yung kay Milan. Minsan nga, alam mo ba yung ginagawa ko, guys? Nagvo-voice record pa ako kapag nag-uusap sila, nagsasalita. Tapos, pag gabi, guys, iisa-isahin namin ni Milan kung ano ba yung pinag-uusapan nila. Doon ako mas madaling natuto. So, maraming naku-curious din kasi kung paano ako natuto talaga. Yun daw iba kasing mga Filipino, Indian,
couple, hindi daw nakakapagsalita. Well, marami na rin nakakapagsalita, guys. Hindi nyo lang sila kilala kasi hindi sila nagvo-vlog. Pero, meron din namang ibang mga vloggers na nakakaintindi na rin ng Indian language. Siguro medyo hirap lang din talaga sila sa pagsasalita, pero nakakaintindi na sila. Kasi once na nasanay ka na naririnig yung isang language, unti-unti mo na rin naiintindihan, and kung willing ka talagang matututunan mo siya. So, ayun. First, nung pag-uusap namin ni Sonal Masi and Mommy, mahirap talaga kasi sign language. Dapat meron ka talagang kaantabay kapag nakikipag-usap or nagsasalita. Kagaya na lamang ni Milan, kapag nag-uusap kami ni Mommy, itatranslate ni Milan yung sinasabi ko kay Mommy, tapos kapag nagsasalita si Mommy, itatranslate ni Milan sa akin. Pero kapag times na wala si Milan, ayun, nag-a-adjust kami sa isa't isa. And lagi pa rin ako sumasama sa kanila, even though hindi ko naintindihan. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao sa akin dito kasi kahit na hindi ko naintindihan yung pinag-uusapan nila, nakikiupo pa rin ako dun sa harap ng bahay, nakiki-join sa kanila. Tapos pinapakinggan ko lang sila. Tapos kapag tumatawa sila, kapag nandun si Jan, may explain niya sa akin bakit sila tumatawa, ganyan. Hanggang sa meron ako cellphone, sinusulat ko kung ano yung mga naririnig kong word. Tapos, ita-translate ni Milan sa akin kapag gabi. So, ayun. Ang tip ko lang sa inyo, guys, kung mag-aasawa talaga kayo ng Indiano and decidido na kayo, unang-una nyo pong aralin yung lengguwahe nila. Kasi kapag alam nyo na yung lengguwahe talaga nila, ay madali na lang sa inyo ang pagstay dito sa India. Kasi, unang-una, less miscommunication, makaka-adapt kayo, makaka-bond kayo, magkakaroon kayo ng kaibigan. Kasi, madalang yung mga marunong mag-English, lalo na kapag nasa village. Ikaw talaga yung mag-aaral ng lengguwahe. And mas madali ka makaka-adapt, guys, kapag marunong ka ng language. And pwede ka makalabas mag-isa kapag gusto mong bumili ng ganyan. Ako, guys, makakalabas ako mag-isa dito sa India. Kasi, especially sa market, ganyan kung may gusto akong bilhin. Kaya ko. Kaya lang, hindi lang ako marunong mag-bike. Actually, marunong ako, pero dito sa India, nakakatakot kasi ang daming aksidente. Sobrang daming bike accidents dito. Tsaka binabawalan din ako ni Milan na kasi nakikita niya yung mga aksidente. Pero, dapat matutunan ko nga din kung paano mag-drive dito sa India kasi sobrang importante na marunong ka talaga mag-drive sa sobrang busy street or busy city. Lalo na kapag nagpupunta ng Rajpipla kasi kailangan yun. What if may emergency, diba? Tsaka magkaka-baby na kami. What if kailangan kong ihatid yung baby? Kailangan ko din matuto mag-drive dito ng sasakyan. Dito sa busy na city. Tapos maliliit na eskinita. So, aralin natin yon once na nanganak na tayo. So, ayun lang yung update for today, guys. Matutulog na ako and I'll see you all tomorrow. Bye-bye!